Mahigit 700 ang sugatan dahil sa iba't ibang insidenteng may kinalaman sa paputok ayon sa DOH. Kinababahala rin ng DOH ang pagdami ng mga naaksidente sa kalsada, inatake sa puso at na-stroke nitong holiday season. Saksi si Rafi Tima. Itinuturing ng suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo ang 5 lalaking gumamit umano ng iligal na paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng isang grade 5 student at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Binigyan natin sila ng pagkakataon sana para magbigay linaw, pero kinipit-balikat nila, hindi sila tumugon doon sa ating panawagan. Yung paglabag dito sa RA 7183 o yung batas na sumasaklaw dito sa pagbebenta, paggamit at pagdidistribute ng mga illegal na paputok. Nakaakibat na rin ito yung kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Hinihinala namang iligal ding paputok na atomic bomb ang naminsala sa mga bahay at ari-arian ilang minuto matapos salubungin ng bagong taon. Sa Tondo rin ito nangyari kung saan 2 ang nasugatan. Nandun pa tayo sa process ng pag-iimbestiga. Tuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 13 taong gulang na PWD na si Ronron, 5 araw matapos masabugan ng sinindahan niyang napulot na paputok sa Quezon City. Malabo naman po. Makulit na din maski paano. Okay na yung makulit na makita ko. Hindi walang malay. Sumailalim na siya sa 2 major operation at kailangan ng 3 pang operasyon. Hindi na kailangan putulin ng 2 niyang paa ang lubhang napuruhan, pero mangangailangan pa rin daw sila ng tulong para sa bakal na ilalagay para maisalba ang kanyang binti. Ayon sa doktor ni Ronron, bagamat hindi kailangan ng dagdag na dugo para sa mga susunod niyang operasyon, kailangan mapalitan ang dugong nagamit sa inisyal na operasyon ng binatilyo. Yung patient ngayong gising naman na siya, intubated pa rin, pero maganda na yung status niya. No, nakakakain na siya, gawa ng paglagay namin ng tubo sa ilong, nagre-respond na yung pasyente. Ayon sa Philippine Red Cross, madalas dumarami ang mga nangangailangan ng dugo tuwing Enero. Bukod sa dami ng mga napuputukan, bumababa rin daw ang bilang ng mga nagdodonate ng dugo pagkatapos ng holiday season. Nananawagan sila sa publiko ng dagdag na donasyon ng dugo. Ayon sa kanilang Secretary General, ang pag-donate ng dugo sa simula ng taon ay isang paraan para gawing aksyon ng malasakit sa kapwa na nagliligtas ng buhay. Base sa datos ng Department of Health para sa bagong taon, umabot sa 720 ang kaso ng firework-related injury sa bansa. 18% na mas mababa ito kumpara noong isang taon. Pero dumami ang mga biktima ng disgrasya at ilang sakit. Mas marami ako nakitang heart attack at stroke at road crash victims. So, yun ang naging findings natin. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries. Mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki. Mostly two-wheeler and three-wheeler vehicles. Halos 1,400 ang road crash injuries mula December 21 hanggang January 5. 7 sa bawat 10 nasawi sa kanila ay mga rider na walang helmet. Nasa 350 naman ang na-stroke at nag-heart attack nitong holiday season. Ayon naman sa PNP, mayroong 4 na pulis na in-inquest matapos masangkot sa indiscriminate firing noong Disyembre. Nakakulong. Kung nakakulong sila, hindi na sila sesweldo because they are placed automatic leave without pay. Sa kabuuan, 18 ang naitalang kaso ng indiscriminate firing mula December 16 at 15 ang stray bullet incidents. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.